Welcome po sa ating reflection on the Gospel of Luke. And nandito na po tayo sa second Sunday of Advent, sa kaming Sunday. December 8 siya, pero ang priority natin yung Sunday liturgy, kaya ang ating celebration ay Sunday Mass. And then the following day, yun po yung celebration natin ng Immaculate Conception. So meron tayong 4 na kandila sa ating Advent, 4 Sundays of Advent, that signifies our different virtues of hope, peace, joy, and love. Ayaw mong gumalaw. Dito na lang. So yan po yung ating 4 Sundays of Advent. So siguro ibigay ko na lang to para pag nilayan nyo po every Sunday, po, para it can guide us in our preparation, para na rin tayong nag-Advent recollection habang hinahanda natin yung ating sarili sa pagdating po ng Kapaskuhan. So, nandiyan na po siya lahat, sinamarize na yan. Okay. Marami po tayong points of reflection sa ating gospel, pero ang talagang tumatak sa akin, personally, ito pong kabundukan. So, makikita niyo po ba, di ba? Yan ang kabundukan ng Israel. So, narinig niyo sa pagbasa na iniutos na patagin ang mga kabundukan and so on and so on. So yung kabundukan po sa ating reflection, kung papapalalimin pa natin, maaaring may kahulugan siya na iba-ibang bagay. Maaaring puso natin, maaaring pag-iisip, maaaring ang mismo nating buhay. So doon po tayo mag-iikot sa ating reflection of this night. Okay, so welcome po again sa ating second Sunday of Advent. At ang ating pagbasa, ang ating ebanghelyo ay galing kay San Lucas 3:1-6. So to summarize po, mahilig tayo mag-summarize para hindi naman tayo mahirapan sa pag-intindi. Okay. Ito po ay realidad. Pag sinabi natin tragic, masalimuot, nakakalungkot, nakakabagabag na realidad na ang Israel hindi naging bukas sa pagtanggap sa salita ng Diyos. And therefore, hindi din naging bukas sa pagtanggap kay Jesus. So makikita po natin yan sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Para po ihanda ang Israel sa pagdating. Okay? Maging bukas ang puso nila at tanggapin ang pangako ng Diyos na ipapadala ang kanyang Mesiyas. Nagpadala po siya ng herald, ng tagapamalita, tao na manguna para ihanda ang pagdarating ng kanyang anak. At ito po ay si San Juan Bautista. So tinatawag natin siyang herald ni Jesus, precursor ni Jesus, para ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. At ang kanyang pagtuturo ay tungkol sa pagbabagong loob, pagsisisi ng mga kasalanan, at para maging open, maging bukas ang puso sa pagdating ni Jesus. Kita natin dun sa unang first verses ng gospel. Mayroong mga taong binanggit, di po ba? Nandiyan po sila. Nandiyan yung mga mukha nila. Nilagay ko siya para makita ninyo na yung mga tao yun ay mga totoong tao. Sila ay talagang namuhay, naging parte ng ating history. Ang iba po sa kanila ay mga Romano, ang iba naman sa kanila ay mga Hudyo. So nandiyan si Pilato, ang kanilang emperador, at ang mga hari ng Israel. So makikita po natin, dalawa lang yung pinili kong salita, history, para ipakita ni San Lucas na ang mga taong ito ay naging parte at totoong mga tao, okay? Para ipahayag sa atin na totoong namuhay si San Juan Bautista at totoong namuhay si Jesus. At ang pangalawa naman, ang kahulugan nito, pwede nating tingnan na ang mga taong ito ay nagsisimbolo ng otoridad, kapangyarihan sa kanilang pananampalataya at sa kanilang sibilisasyon, sa kanilang society, and then sa kanilang pamumuhay spiritual. So titingnan niyo po mga taong ito, prominente, makapangyarihan, pero sa tunay na buhay ng mga Israelita, sila rin na nagdulot ng pighati, kalungkutan, at paghihirap sa kanila. So, despite the authority, despite the authority, the privilege that was given to them na maglingkod, okay, sa pamamagitan ng kanilang kanya-kanyang mga posisyon, hindi na nagampanan ito. So, hindi na nagampanan at
naging dahilan ng paghihirap ng mga tao, ng mga Israelita. So, yan po yung ating verse 1 to 2. So, kung medyo mag-a-advance tayo, alam naman natin na itong mga taong ito, lalo na itong nasa baba, si Anas at si Caiaphas, ang naging dahilan ng pagkamatay ni Jesus. So, makikita po natin yung mga prominenteng tao. And to summarize, itong mga taong ito rin yung mga example na sinasabi ni San Juan Bautista na hindi tumatanggap, hindi pinapatag yung kanilang sarili sa pagdating ni Jesus. Simbolo rin sila ng rejection of the promise of God. Okay? And then sa susunod naman na parte or verses, okay, dito na sinabi na si San Juan Bautista, okay, galing sa ilang, anak ni Zacarias, siya ay naglibot siya sa bayan ng Israel para ihanda ang mga tao, para ipahayag ang pagdating ni Jesus. Okay? So, maaaring yung iba nakinig, yung iba hindi, yung mga nakinig nagpabautismo sa kanya, okay? At yung iba naman ay hindi. So, maaari tayong magtanong, bakit po nandyan si Juan Bautista? Bakit hindi si Jesus na lang, no? Bakit kailangan na meron pang Juan Bautista sa pagdating ni Jesus? So, naging parte po yun ng tradisyon ng Israel na bago dumating ang isang hari, meron munang taga-announce na darating na ang hari. Kaya nga po yung salita nating ebanghelyo, gospel, ay announcement of good news, di po ba? So ito naman, si Juan, itinalaga ng Diyos na maging propeta para ihayag ang pagdarating ng kanyang anak. So sa kanyang pagpapahayag, kasama po ng kanyang invitation. Ay invitation na tayo, natanggapin natin ang pagdating ni Jesus. Invitation na tayo ay magbalik loob. Invitation na tayo ay tumalikod sa ating pamumuhay. Okay? Pagsisihan ng ating mga kasalanan, talikdan ang ating mga dating gawain upang tayo ay patawarin ng Diyos. Yan ang kanyang invitation, yan ang kanyang proclamation. And then, dito na natin narinig, di ba, yung patagin, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat purol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. Para sa music sa tenga, di ba? At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. So, anong ibig sabihin ng hindi po to galing sa New Testament, galing po to sa Old Testament. So, kinuha po to ng San Lucas para ipakita sa mga tao yung imbitasyon, okay, ng ating propeta na ihanda ang sarili sa pagdating ni Jesus. So, kasama na yun yung pagpataw. So, bakit kailangan patagin ng bundok, di ba? Alam naman natin, di ba? Pag bako-bako, hindi straight. Kumihirapan kang pumunta from one place to another kung ang dami mong aakyatan, bababa. Samantalang kung straight siya, mas madali kang makapunta. Mas madali kang makakarating sa paroroonan mo kung saan ka man kailangan pumunta sa iyong destination. So in the same way, pag pinatag natin yung ating mga lubak-lubak na buhay, lubak-lubak na puso, mas madali, mas mapapabilis ang pagdating ni Jesus sa atin. So yan po yung ating reflection dyan sa talinghaga na yan. Okay. So para mas malalim pa, yung maintindihan po natin, sa buhay ng mga Israelita, yun po nalang na sa ating first reading, inulit po yung salita na yun, napatagin, blah, 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 and so on. Pero pag binasa po natin yung first reading, ang ganda po niya, actually. Kasi dito po, parang binigay na sa atin yung clue kung paano natin papatagin yung ating sarili. Kung paano natin ihahanda ang ating sarili. So halimbawa pa dyan, O Jerusalem, hubarin ang dambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. So bakit po nagluluksa ang Jerusalem? Sa panahon na ito, sila po ay naging alipin. Sila po ay nasa exile. So alam naman natin, pag ikaw nasa ibang bansa, okay, inalipin ka, sinira yung iyong bansa, at ikaw ay nasa isang foreign land,
ang kabagsakan mo ay magiging alipin ka ng conquering country. So, sila po ay naging alipin ng Babylonia. Bilang mga alipin, sila po actually ang tagagawa ng mga roads para sa Babylonia. Sila ang gumawa ng mga building, sila naglilinis ng daan, nagpapatag ng daan. So, parang ang ganda nito na yung misery na pinagdaanan nila bilang Israel, bilang bayan ng Diyos, yun din ang ginamit ng Diyos na metaphor, ginamit na dahilan kung paano ang tao makapaglilinis, makapaghahanda ng sarili. Parang in other words, yung problema mo, yung misery mo, ay ginamit ng Diyos bilang isang biyaya kung paano kanya babaguhin at paano niya pagagandahin ang buhay mo. Parang yun ang nakita kong magandang reflection na God is using our miseries, God is using our problems, God is using our defects, no, yung ating mga kakulangan bilang tao, bilang nanay, bilang asawa, and so on. At yun din pala ang magiging dahilan para tayo ay maging maayos, maging mamuhay sa biyaya niya. Okay? Turning our misery into God's grace, into God's blessing. So napakaganda po niya. Na sa buhay ng Israel, yung pinakamahirap na pinagdaanan nila, yun din ang panawagan ng Diyos sa kanila. Kung kayo ay nagpapatag ng mga foreign lands, ng mga foreign roads, yun din ang gawin ninyo bilang paghahanda. Okay? Bilang paghahanda at pag-aantay sa pangako ng Diyos sa inyo. At makikita natin sa mga last part, yung mga kaluwalhatian ng Diyos, yung kaganakan, and so on. Kasi lahat ng tao na naging faithful sa Diyos, okay? Nanampalataya, humawak, kumapit sa Kanya, lahat ng pangako ay Kanyang ibinigay. Yung utos ng Diyos, napatagin ng mga bundok, burol, and so on, lambak. So, while you are bang sinasabi sa kanila na yung paghihirap na pinagdadaanan nyo sa Babylonia, okay? Darating ang panahon, yan din ang gagawin nyo bilang paghahanda sa pagdating ng aking pangako. Ang pangako na ibibigay mo, which is Christ Himself. Okay? So, akayin ng Diyos at baon, naman niya. Hindi ko makita. Pangaganaga ng kanghal ng kabagat, katliwan at iwanan ng kanyang walang kalimutan. So, ang thing ng Advent is more about darkness, all about darkness, great light. So, galing ka sa madilim, okay? Kasi madilim na madilim, at magbibigay ang Diyos ng napakalaking liwanag sa buhay mo. So, yan ang kanyang, basically, yung thing ng ating Advent season ay laging nandiyan. So, a message of hope from darkness and from great light, and so on, from sin to forgiveness and new life. And then, when we go to St. Paul, dito naman kay St. Paul, tuwang-tuwa naman siya kasi yung mga disciples sa Philippians, okay, sila po ay naging faithful. So, kaya naman pala talaga ng Israelita na maging faithful sa Diyos, sa kanilang pananampalataya. Kaya naman pala nilang isabuhay. Kaya naman pala nilang maging bukas sa Panginoon, maging bukas sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. At dito nakita ni St. Paul, galak na galak siya na posible naman pala talaga. And that letter sa kanyang second reading, yung kanyang letter ng kanyang panalangin ng lubos na pasasalamat, lubos na kagalakan sa pinakita na pamumuhay ng mga taga-Philippians. So, yan ang ating second reading. And then, ito na po yung panawagan sa atin ngayon. So, tayo na nagbabasa ng Ebanghelyo, narinig natin yung buhay ng mga Israelita sa unang pagbasa. Nakita naman natin sa ikalawang pagbasa, posible pala na talaga naman maging bukas at maging faithful ang mga Israelita sa salita ng Diyos, sa pagtangkap, sa pagdating ng Jesus. Tayo naman ngayon nang tayo ngayon nandito ngayong gabi, ito naman yung panawagan sa atin. Ihanda natin ang daraanan ng Diyos. So, saan po dadaan ang Diyos? Saan po dadaan ang Panginoong Jesus? Saan siya pupunta? At anong daan ang ibibigay natin sa Kanya? Daan na bako-bako? O kailangan din natin pantayin? Okay? Yung mga lubak-lubak, patapalan natin para maging pantay. At kapag malinis na ang daan ng Panginoon, tuloy-tuloy na siya sa ating buhay.
mabilis at tuloy-tuloy. So, yan, nauulit lang naman po talaga sa atin yan. Buhay na pananampalataya ng Israelita, buhay natin ngayon bilang simbahan. Nauulit pa rin ba yung tragic reality na tayo, marami pa rin tayong mga bagay na nakakasagabal sa ating pagsunod, pakikinig, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So sa tingin ko po tayo dito nga sa KKK, tayo po ay napakapagod sapagkat hindi lang po tayo nakikinig, nag-aaral po tayo every Monday. And I've told you kanina, I've seen the development na talagang, wow, ang gagaling na nila. Diba? So tayo, kung hindi man yung buhay natin kailangan natin patagin, tingin tayo sa paligid natin. Baka yung asawa natin, yung anak natin, nanay natin, kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, na medyo lubak-lubak din yung daan. So, ang si San Juan Bautista naging herald ng pagdating ng Panginoon, tayo din po ay inaatasan na maging herald din sa kanila. Ano po, patagin natin yung daan ng Panginoon sa ating buhay. Maging bukas tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi natin bukas, wala nang alinlangan, wala nang sagabal, wala na tayong doubt, wala na tayong question. Tinatanggap natin siya ng buo-buo, kinakain natin, yung sa puso natin, at isinasagawa natin. So itong mountains na to, maaaring buhay natin siya, maaaring puso natin siya, maaaring isip natin siya, o maaari naman ito ang buhay ng mga taong nasa paligid sa atin. Huwag tayong maging makasarili sa ating pananampalataya. Hindi lang po tayo ang dapat na lumago sa pananampalataya. Kung ikaw ay may asawa, ilan ang anak mo? 5? Kailangan 5 plus yung asawa mo, 7 kayo na dapat umakyat sa langit. Hindi pwede na ikaw nang nababae dahil ikaw yung nag-a-attend dito. So after mong makinig dito, dapat kinabukasan o kaya mamaya, nagkukwento ka na. Kung ayaw mo naman na magkwento, bibuksan mo na lang, naka-loudspeaker ka, para lahat ng mga miyembro ng pamilya mo nakikinig sa pagbabahagi. Ano po? Paghihingay, pagbabahagi, pag-unawa sa salita ng Diyos. Lalo na po ang Ebanghelyo dahil ito po ang buhay ni Jesus. Buhay, pangaral, misyon ni Jesus. So sadly, po sa paligid natin, ano po yung mga simbolo ng mga bako-bako na yun, mga hindi patay na daan. Yan po yung pride ng ating mga puso. Minsan mahirap magpatawad, minsan mahirap tumanggap ng pagkakamali. Minsan naman very proud sa sarili mo, nagbago na ako, KKK na ako ngayon, I am empowered, I am pretty, beautiful, blah, blah, blah. So, teka nga muna. So, yun. What is the intention at the bottom of our hearts? What's the purpose, intention of our change, of our transformation? Is it service? Is it for love? Or is it for pride? Tama naman po yun. Magmalaki naman tayo kasi magbabago naman tayo. Pero, pwede tayong magmalaki pero nakatungo pa rin yung ating ulo. Ano po? Kasi hindi naman tayo ang agent ng transformation natin. Ang Diyos pa rin. The Holy Spirit continuously changing us, transforming us into what God has designed for us. Pangalawa, selfishness. Bakit naman may selfishness tayo? Inuuna yung sarili kaysa sa iba. So maaaring madami tayong mga experiences about selfishness. Marami tayong halimbawa ngayon, di ba? Christmas na. Mga tao ngayon, busy na. busy na magkolekta ng mga regalo o kaya magbalot-balot ng. Sino ba yung mga bibigyan mo ng regalo? Yung mga friends mo lang ba? Yung mga pamilya mo lang ba? Yung asawa mo lang, mga anak mo? Paano naman yung iba na nangangailangan din ng tulong? So are you extending your love, your charity, your generosity, doon lang ba sa mga tao nakabati mo, mga tao lang na nandiyan? O yung mga tao na exchange gift, di ba? Pag binigyan mo, bibigyan pa rin. So, yan.
ano po ba yung lawak ng ating pagiging bukas palad. Are we selective in our generosity o tayo ay bukas palad at kayang-kaya natin mag-share sa iba? Okay. There are different forms of selfishness. Even listening, pag may tao kang kausap, hindi ka nakikinig, hindi ka attentive, it's a form of selfishness. Okay. Stubbornness, matigas ang ulo. Bakit matigas ang ulo? Punong-puno ka na kasi. Feeling mo, alam mo na lahat. So, kahit anong sabihin ng kapwa mo, kahit anong pag-aaral, and so on, anything that people will feed you, information, hindi mo natatanggapin kasi feeling mo, alam mo na lahat. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Iba-iba. So, para sa akin yung stubbornness, mas malalim sa akin yung spiritual stubbornness natin. Ano po, nakala natin, we are directing our own life, directing our own morality based sa ating understanding. Hindi po tayo pwedeng mamuhay ng ganoon. Ang ating rule of life po ay ang salita ng Diyos. So, kung ano man pong pamumuhay na taliwas sa salita ng Diyos, yan, pagmamatigas po yan. So, tayo ay inaatasan, iniimbitahan na maging submissive, pagkasunod, pagpamilita, pagtanggap ng salita ng Diyos. So, wala naman tayong imang kailangan masahin. Diba? Okay, syempre, maliban po ang ating mga sakramento, kailangan din po natin siya sa ating paglago spiritual. Pero ang ganda ng buhay Kristiyano, buhay Katoliko kasi halos binigay na sa atin lahat, diba? Nakaprogram na tayo. Monday may prayer and worship. And other days, meron pa kayong information. Pag Sunday, may simba kayo. So, nakaprogram na. Nakalatag na lahat ng gagawin. Ang kailangan na lang natin yung mga in-between days na wala tayo simbahan, wala tayo sa prayer and worship. Dapat ba transparent ba tayo? Continuously ba ginagawa natin yung kabaitan, kababaang loob, kagandahang loob? So yun na lang kailangan natin pagsumikapan na consistently nagagawa natin kung ano yung mga natutunan natin. Infidelity. So akala natin na infidelity sa may mag-asawa lang. Hindi po, marami pong infidelity. Kahit po sa pananampalataya, masasabi natin na infidel tayo kung hindi po tayo sumusunod din sa ating mga pangako sa Diyos, ating mga commitment na po sa ating mission, sa ating trabaho. Okay? So iba-ibang areas of infidelity. Pero syempre, ang mas may pinakamahalaga na kailangan natin pagtuunan ng pansin ay yung relasyon natin sa ating asawa. Ano po? Na bilang mga may bahay, tayo ba ay nagdadala ng labang dito? Tayo ba ay we continuously connect with our husband and we never allow that connection to be broken kasi doon magsisimula yung ating mga infidelity. Yung iba sa bahay, lahat may kanya-kanya ng cellphone, so hindi na nag-uusap. Okay? Yung mga anak, akala nyo ba na lahat binigyan nyo ng cellphone, lahat may mga gadget na, akala nyo nakatulong na kayo. Pero pag dapat sa bahay, oras ng pagkain, oras ng kwentuhan, dapat walang gadget. Dapat continuously pa lang ating communication as a family. So, different ways, yung mga example ko na nakikita ko na. And then shadows. Yan, shadows. Lahat naman tayo may mga pinagdaanan. So, ilang taong ka na ngayon, 40 years old ka, 50 years old, maaaring maraming nangyari sa buhay mo. Minsan mga karanasan na yun na nagpapabigat sa'yo. Meron naman na karanasan na talagang nag-udyok sa'yo na maging maayos ang buhay mo. Pero most of us, mas marami po sa atin na dahil sa kanilang mga shadows, lumalala yung kanilang pag-ugali, pagkatao, and so on. Even din po sa mga disciples, di ba? Buhay bilang pagkasunod ni Jesus. You cannot say na 100% continuously talaga. Kaya kailangan po talaga ng gabay ng bawat isa. Na tayo ay hawak-hawak ng kamay. Halimbawa, ngayon, so may mga pangyayari sa ating mga kasama, kaya hindi sila nakaka-attend. Inaalang ba po natin? Kinukumusta ba natin sila? And I like to commend yung ating secret conversations kasi alam ko na nandoon talaga lumalabas yung mga shadows natin. Bakit mahalaga na mailabas natin yung shadows natin?
bakit kailangan marinig natin, bakit kailangan na tayo ay maging bukas sa ating mga karanasan sa buhay. Actually, pag nilabas mo siya, at the right moment, at the right person, at the right venue, okay, doon magsisimula yung sinasabi natin na healing ng ating buhay. So, yung shadows po, medyo malalim to, pero actually, isa po ito sa mga nagiging pabigat ng ating buhay, pabigat ng ating pananampalataya. At yung mga shadows na ito, most of the time, itong naghihila sa atin, kaya tayo ipabalik-balik na magkasala. Pabalik-balik tayo. So, sana sa inyong mga conversations, sa inyong mga sharings, itong mga nandito, padalimin niyo pa to para tayo ay continuously na nagpa-process ng ating buhay, pananampalataya, personal at spiritual. May din tatawag din tayong dryness, di ba? Yung spiritual dryness. Yan. And then ating mga worries, sinabi kanina ni Ate Vanessa, so totoo po yun. Lalo na nung pandemic, di ba? Ang daming nawalan ng trabaho. Parang halos araw-araw, ang lagi nating problema ay yung ating pamumuhay, kung paano natin natataguyod yung ating pamilya, lalo na kung tayo ay mga magulang. So talagang kasama po talaga yan sa ating responsibilidad na iisipin natin kung paano natin bubuhayin, paano natin natataguyod yung ating pamilya. So minsan sa mga personal nating problema, ayan, naisasantabi natin yung pananampalataya. Hindi po, dapat po, kahit tayo ay mga may pinagdadaanan, okay, kahit tayo ay meron ng mga bagay na ito, maliit man, malaki man, o gaano man kalaki, itong mga bagay na ito, kailangan ang patuloy pa rin na tumataguyod sa atin, nag-i-inspire, nag-motivate, nag-drive sa atin na yung ating pananampalataya. Hindi po natin mawawala itong mga bagay na ito, mga problema na ito, itong mga past life natin na ito, mga mali na nagawa natin, mga sinfulness, hindi po natin yung mawawala. Dahan-dahan po tayo ay, sabi nga kanina ng asawa ni God is our provider. Okay? Ang pinakamagandang maririnig natin sa mabuting balita na despite of everything, God's providence will come. God's providence will be evident in every aspect of our life, whether we are holy, whether we are sinful, whether we are worried or worry-free. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, huwag po natin kalimutan na nandiyan po ang providence, okay? Ang presensya ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang ipinangako from the time of Israel until now, ito po yung katuparan ng kanyang mga pangako, ang ibigay ang kanyang anak sa atin. Okay. So ituloy ko lang dito, sasama tayo po. No? So, key person din sa ating gospel si John the Baptist. Okay. Simpleng pamumuhay, ay direct to the point. At siya ay, ang pagtuturo niya, direct pa. So, sana tayo bilang mga leaders din po ng ating community, ng ating KKK, diretso din ang ating pagtuturo. Direct din tayo. Pag may nakikita tayo na may bako-bako, diretso agad, JC agad. So, para tayong kompas ng ating kapwa KKK, tayo din ang mag-direct sa kanila. Pag nakikita natin na kailangan ng topic natin, paalala natin, alalahanin natin si John Baptist. Prepare the way of the Lord. Okay? May problema ka? Si JC ang sagot. Yan sabi ni Ate Pebbles. Ayan. So, hindi ko man madidiscuss lahat, pero sana kahit man lang sa maliit na sharing regarding ito sa ating ginamit na symbol na mga bundok, mga bulubundukin. So, maalala nyo na, ang mga bulubundukin na ito ay yung ang ating kaisipan, yung ating mga worries, ating mga fears, anxieties, ating puso, mga tao na nakakasakit sa atin, nagdudulot ng kalungkutan sa atin, mga tao na nangako pero hindi naman tinupad, and so on. Maaring ang ating buhay, ang past life, until now, bako-bako pa rin ba? Spiritual na buhay, kulang na kulang pa rin tayo. Okay? Meron tayong dryness sa ating spiritual na pamumuhay, o maaaring sa ating relasyon. Kahit bako-bako man po lahat yan, isipin po natin na tayo ay tinatanggap ng Panginoon. At kahit
tayo ay may bako-bako na pamumuhay. Kaya ang paanyaya ng Diyos, kung ano yung misery, yan ang gamitin mo para tanggapin siya. Diyan ka magsimula. Huwag kang maghanap sa iba. Kung ano yung experience mo, kung ano yung situation mo, diyan ka magsimula. At diyan mo rin matatanggap ang Panginoon. Diyan mo rin matatagpuan, masusumpungan ang Panginoon. So, ang ating paanyaya sa ating gospel ito, yung ating joy, yung ating kagalakan. Ano mo ba yung sinabi nila na kahit nasasaktan ka, kahit nagkakasala ka, kahit kung ano man ang pinagdadaanan mo, tumawa ka pa rin. Bakit kailangan mong tumawa? Dahil may Diyos ka. Kung wala kang Diyos, lahat yan mawawala sa'yo. Joy, peace, ano pa? Love, lahat yan mawawala sa'yo. Pero dahil may Panginoon ka, dahil may Diyos ka, dahil may Jesus ka, lahat yan. Okay? Ang mahalaga din natin sa disposition natin, pinapakita sa atin ng Salmo Responsorial Psalm, na sa lahat ng bagay, lahat ng pangyayari sa ating buhay, ang tingin natin dito ay biyaya ng Diyos. Pangit man siya, maganda man siya, masaya man siya, successful man siya, lahat po yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Binibigyan niya lang tayo ng challenge na ang mata natin, okay, we see through the eyes of faith. Ang asawa mo, biyaya ng Diyos yan sa'yo. Ang mga anak mo, biyaya ng Diyos yan sa'yo. Ang trabaho mo, ang biyaya ng Diyos yan sa'yo. Okay? Ang oras na ito, biyaya ng Diyos yan sa iyo. Kaya patuloy tayong manalangin. Lahat ng gawa ng Diyos sa ating buhay, dapat nating kagalakan, dapat nating ipagsaya, dapat tayo maging masaya. So, yun. Para bang ang sinasabi ng kahit inis ka na, ngiti ka pa rin. Okay? Kahit naubusan ka na ng pasensya, ngiti ka pa rin. Okay? So, God is good. So, sana po sa ating pagsimba ngayong linggo, maalala po natin na yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Ito po, sa dami kong sinabi, kung ano man maalala niyo, kayo mo po ang bahala. Bahala na po ang banal na Espiritu. Kaya sa akin lang, ihanda po natin ang ating isip. Ihanda po natin ang ating puso. Ihanda po natin ang ating mga palad sa pagtanggap sa Panginoon ng may kagalakan kahit tayo ay may pinagdadaanan. So yan. Suwad ng kanta natin kanina, halina, Jesus, halina. So continuous tayo nagpipray sa Kanya. Come Lord Jesus. At ang panalangin ko rin para sa inyo, sa bawat isa sa atin, nawa po ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesus na nagmamahal sa atin, tumatanggap sa atin ng buong buo, ay manahan sa ating mga puso. Good evening po.